It is a busy weekend po para sa akin ngayong mga panahon dahil submission ng grades, gawaan ng grades, at sa likod ko gumagawa nga ako ng PowerPoint para sa next presentations na naman ngayong ngayong darating ng mga linggo. Kailangan kong gumawa ng gumawa para in preparation for the following week. Alam niyo po, buhay guro. Medyo talagang kaya din talaga, no? Hindi ko na masabi na doon ko lang gagawin at doon ko lang siya pwedeng gawin. Hindi naman ganon dahil sadyang napakalaki ng responsibility bilang guro talaga. Well, ito yung trabaho natin at mahal natin yung trabaho natin. Medyo kumukuha lang talaga ako ng medyo malaki-laking time din. Instead na ilalaan ko din para sa dito sa bahay, sa family. Kaya lang, thankfully, ay naiintindihan naman ako na aking may asawa, na aking family member. Kung minsan pa nga, hindi ako pa nakakapagluto dahil sa dami ng trabaho din talaga. Pero thankfully, sabi ko, meron akong mga miyembro, mga kapamilya na nauunawaan naman. Well, pag-usapan natin yung well, parang ayoko na kasi pag-usapan sana ito, kaya lang yung mga kababayan natin ay naghahanap din ng kasagutan at least ng kuro-kuro o at least ng ideya kung ano ang nangyayari ngayon dito sa kasalukuyan. Kasi yung mga kababayan natin from Japan and Dubai na mga kakilala din natin ay nagtatanong kung ano ba ang reality ngayon dahil nakikita nila sa mga ibang vlog na marami daw pinauuwi, almost sa 300. Actually, hindi lang. Kung titignan natin yung datos ngayon, at nakakalungkot talaga na isipin, ano. So, coffee muna tayo. Medyo talaga nakakalungkot isipin, ano. Katulad din ng table ko ngayon na magulo ang kaisipan ng ilang mga kababayan din natin patungkol sa pag-apply nila dito sa Canada. So, ano nga ba yung katotohanan dito? Noong January 2nd pa lamang, medyo nakakarinig na tayo ng balita with regards to yung pagpapauwi, something like that. Even 2025, last quarter ng 2025 ay napakarami ng mga dumarating na balita na magsasend nga sila ng mga immigrants pa-uwi ng kanilang mga bansa at nangyayari na nga for most provinces, ano, dahil hindi nakapag-renew, something like that. So, ano ba yung kasalukuyang estado ng Immigration Canada at ano ba yung alam natin patungkol dito? Well, sa pagkakalap ko ng mga information, tinignan ko yung iba't ibang immigration websites at napunta nga ako dito sa CBC. At ang sinasabi, this is published noong ngayong January 2026 lang po ito, bago pa ito. And recently, ito pa yung pinag-uusapan. So, halos pareho din, ano? So, ang sinasabi po dito kasi na mayroong 2.1 million na temporary residents ang hindi marirenew ng kanilang mga visas o kaya na ng mga status. At sinasabi nga dito na mag-expire na yung kanilang mga visa at pauwiin ba sila ng Canada? Pauwiin ba sila ng Immigration Canada? So, napakalaking bilang ng tao sa kasalukuyan yung pinag-uusapan natin dito. This is 2.1 to up to 2.9 million na tao. So, ano ang inaasahan natin dito? So, ito ba yung naisip natin na pag natapos na yung iyong kontrata o hindi kontrata, yung LMIA, hindi ka na makapag-renew, kinabukasan uuwi ka na, something like that? Ganun po ba yung naisip natin? At kasi ito rin yung query. Ganun po ba yon ang tanong ng ating mga kababayan na nasa Japan at Dubai nga, ng mga kakilala din natin. Kasi nga, they have papers na in application. Kung itutuloy pa rin ba nila, kung tutuloy pa rin ba sila, worth it ba na tumuloy sa kasalukuyan? Dahil nasa stage sila ng paghahanap at meron silang mga invitation to apply na. Medyo nagkaroon ng tinatawag nating kaguluhan yung kaisipan mga kababayan natin sa mga naghahanap ng opportunity papunta dito sa Canada, no? And sadly, firm ang IRCC sa kanilang sinasabi na they have to leave Canada as long as na i-implement na yung kanilang end of stay. Yun po ang sinasabi ng
ng Government of Canada. Well, wala po tayong magagawa doon. Well, thankfully, ang sinasabi ng ilan, they can still apply in coming back here in Canada as long as meron silang matatagpuan mga employer na makapagbibigay ng work permit, and at the same time, doon sa mga bracket na binigay natin noon, di ba? Kung matatandaan po ninyo na ang Government of Canada ay naglabas ng yung unemployment rate kung mataas doon sa inaasahan, let's say 6%. Therefore, hindi makakapag-hire yung employer, particular employer ng mga foreign workers unless bumaba yung unemployment rate, parang ganon. So, malaking bahagi sa Canada sa kasalukuyan ang may unemployment rate na mayroong 6%. So very slim yung chance na makakuha sa mga ganong may estados. So, ano ba ang tinutungo natin dito? Na darating ngayong 2026 na aabot nga ng 2 milyong mahigit ang hindi makapagre-renew ng kanilang work permit. So, ang ginagawa ng mga ilang kabayan natin ngayon ay humahanap sila ng iba pang employer. But the thing is, yun nga, hindi sila makahanap, it's because hindi rin naman sila makahanap kasi yung employer nila ay mayroong, let's say, nasa 6 point something %. O kaya naman yung province nila ay kinaltasan ng kota ng gobyerno, ng federal government, something like that. So, wala tayong magagawa doon. Ang sinasabi nga ng mga ilang immigration lawyers, katulad ng ang narinig ko kay Attorney Dansala ng Toronto, ang sabi doon ay it is a walk of shame pag-uwi ng kanilang mga bansa kasi namuhunan na nga naman ng malaki yung mga kababayan natin, yung ibang nasyon sa pamamalagi nila dito sa Canada, at yung iba nga nag-aral, nakagastos ng let's say $50,000 to $100,000, at yung iba nga ay talagang nag-spend na ng time sa pagtatrabaho dito under work permit and then nag-lapse and then hindi nakakuha ng kanilang renewal. So, ganun yung kalakaran sa kasalukuyan. Aminin natin yung immigration system, hindi natin system, but the process nowadays ay medyo nasa, medyo chaotic siya in terms na kailangan talagang sundin kung ano yung pinapaira ng IRCC, ng government itself, no? Good thing, sabi nga natin, may mga narinig naman tayong mga comment from other nationalities na bakit yung mga Filipino, hindi naman sila nagrereklamo kung pauwiin sila or what? Bakit yung mga Chinese? Bakit yung mga Koreans? But yung mga Indian nationals, East Indians, South Indians, nagrarally sila sa Toronto, nagrarally sila sa mga big cities, nagpipili sila, something like that, no? Ang sinasabi naman ng iba, it's because we Filipinos, we understand na may rule na sinusunod, no? Na may rule na kailangang i-implement at dapat nating sundin, something like that. Na naiuunawaan natin na tapos sa term natin, uwi tayo, babalik tayo, and then maghahanap uli ng panibagong opportunity, something like that. So, ganun yung nagiging palitaktakan siguro o usapin ngayon pagdating sa mapapauwi ba ako o hindi, Kuya Rod, o sa iba pang mga vlogger na pinagtatanungan. So, ang hirap kasi sa kalagayan natin mga Filipino ngayon ay talagang marami din talaga sa mga kababayan natin ang hindi makakapag-renew. No? Aminin natin yung katotohanan. So, sa mga nag-a-apply papunta dito sa Canada, pag-aralan nyo mabuti. Lagi natin sinasabi na pag-aralan ninyong mabuti yung mga probinsya, city na pinapasukan ninyo, yung mga trabaho na pinapasukan ninyo. And ang sinasabi pa nga ng ilan, lumaki yung percentage ng nag-a-apply for permanent residency sa kasalukuyan, no? Dahil nga sa pagnanais na ma-PR sila pagkatapos ng mga terms na ito, no? So, yun ang mga usapin sa kasalukuyan na gusto nating ihatid sa inyo. Yes, number 1, IRCC will implement yung, ang sabi natin, 2.9, batay sa graph na yan, no? Sa iba pang bahagi. 2.9 ang mawawalan ng mag-expire ang temporary permit ng between 2025 hanggang 2026. Mula po yan doon sa tinatawag nating visitor's visa, work permit hanggang work permit extension, no? From 2025, 2026, at ang total nga nito ay umaabot ng 2.9
950 million na tao, individual, ang sinasabi na mag-expire. And ang tanong dito, uuwi ba sila agad? Ang sabi ng IRCC, yes, as long as na-meet nyo na yung deadline ng end ng pag-stay ninyo, dito sa kanila, you have to go, you have to leave. And kailangan ba talaga na nag-expire na, wala na, end na? Ang sinasabi ng mga ilan, ng mga immigration consultant, not really, not at all. Kasi they can still apply or reapply for that. Kaya lang, syempre, ang sinasabi nila, sa kasalukuyan, sa panahon ngayon, medyo talagang mahihirapan at mahirap naman talaga, sa totoo lang. May mga kamag-anak tayo, sabi ko nga na talagang nando sa ganitong estado. At hopefully, sabi nga natin, we're praying na yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin, kayo na mga nag-a-apply papunta dito sa Canada, in other times ay magkaroon ng kalinawan at syempre, magkaroon ng pinal na sagot. Ibig sabihin, maging permanent resident balang araw din, no? Para naman, syempre, yung mga pinapangarap at hikain nyo sa buhay magkaroon, syempre, nakatuparan, di po ba? Ganon ang kaisipan na lang natin ngayon at hindi natin binibigyan ng sugar coating na hindi naman nag-e-end ang IRCC sa pag-hire. Hindi naman nag-e-end kasi kailangan pa rin ng Canada. Maliit pa rin ang population ng Canada, ng working population ng Canada, kumbaga doon sa population ng old age, kumbaga, no? Kaya patuloy pa rin sila na nag-i-invite sa iba't ibang stream, no? Kaya nga lang, sabi natin sa mga unang vlog natin, ang inuuna lang nila, yung mga nandito na sa Canada, na mayroong, syempre, yung CEC, kanina experience class, nandito na-hired na. And of course, ayaw din naman syempre ng gobyerno ng Canada na dahil sa 2.9 million mag-i-expend ng pera yung government. Mayroon syempre gagawin ang government of Canada. Ito yung limelight doon, ito yung silver lining na nakita natin na, may pag-asa pala, no? Na nakikita natin na, syempre, hindi gagastosan ng gobyerno ng Canada yung mga bagay na yon dahil, syempre, limited lang din ang resources ng Canada. Katulad ng ibang bansa din, no? Na you don't want to spend doon sa mga bagay na, kumbaga, ilagay mo na lang sa mas kapakipakinabang yung pera mo, no? Ang sinasabi na parang $80 million, parang ganon, yung ni-spend sa siyempre, pag-repatriate ng ibang mga nasa stream. So, ganun kalaki. Parang ganun, ano? So, linawin niyo po yun. Magbasa po kayo, no, para makita ninyo. No? So, ang ibig sabihin dito, hopefully, ang Government of Canada, IRCC, ay magkaroon ng panibagong process na magpagbibigay sa 2.9 million na yon na, hey, hindi lahat kayo ay ganito. Kukunin namin iba, ibabalik namin iba. So, doon tayo umaasa sa bagay na yun. We're praying sa bagay na yun na gumawa ang Government of Canada ng mas magpapatibay sa economy ng Canada na hindi maisasakripisyo yung pinuhunan din, itrinabaho ng 2.9 million. Hindi lahat, ng mga tao na yon na nandito sa Canada na sana hindi na umuwi pa, no? At makipagbahagi na lang sa pagiging mas productive ng Canada sa kasalukuyan. So, ganun po yung sitwasyon. Yes, sinasabi po ng IRCC that there is 2.9, no? Sabi ng CBC din na mayroong 2.9 na mag-expire. So, hopefully ay magkaroon ng kaunting pagbabago. So again, huwag po tayong mawawala ng pag-asa sa mga kababayan natin na nagtatanong mula Japan at Dubai at sa iba't ibang bahagi ng daigdig na patuloy sumusuporta sa Rog Channel. Maraming salamat po. At patuloy tayong gagawa. Although hindi ganun kalaki yung views natin, ano? Hindi ganun kalaki katulad ng ibang views ng iba na talagang tumatabo sa takilya, no? Ang layunin po natin ay makapagbigay ng impormasyon with regards sa buhay natin dito sa Canada personally and of course sa mundo ng immigration ng IRCC, ng Government of Canada and siyempre ng mga kababayan natin dito na talagang nagtatagumpay naman and we're thankful na nandito tayo sa Canada and we're thankful na kumbaga inaalalayan pa rin tayo ng Government of Canada in many ways. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa masusunod vlog. Hanggang sa muli, papaalam.